Nasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambang News. Magandang Monday morning, Bayambang! Ako po si Jonathan Harun Papio. At ako naman po si Maria Flor Acosta Ferrer mula sa Municipal Treasury Office. Narito na ang buong pwersa ng LGU Bayambang. Maghahatid sa inyo ng mas pinalakas at mas pinalawak. Mga maiinit at napapanahong balita. Ito Ito ang ang Bayambang Bayambang News! Dalawang special medical cases na operahan ng libre. Kabilang sa mga naoperahan ng libre sa Grand Medical Mission 2024 ay ang isang batang babae na may kakaibang kondisyon na tinatawag na syndactyly, kung saan ang magkakadikit na daliri nito sa paa ay matagumpay na napaghiwalay sa isinagawang major surgery. Ang isang babae naman ay mayroong matagal nang iniindang napakalaking mass sa tiyan at ito ay matagumpay na natanggal matapos ang operasyon. Lions Club nag-feeding activities sa Tilbang Elementary School. Noong January 15, ang Bayambang Bayanihan Lions Club International ay nag-conduct ng isang feeding activity sa Tilbang Elementary School sa tulong ng mga PTA officer at Tilbang Elementary School teachers. Mayroong 350 na elementary student at benepisyaryo sa aktibidad. SEE nagsagawa ng calibration activity. Isang calibration activity ang isinagawa ng Special Economic Enterprise para sa mga timbangan sa public market simula noong January 15 hanggang 18 sa meat, vegetables, fruit, fish, rice at iba pang section sa pamilihang bayan. Noong January 17 naman, nagpunta ang LGU Villasis upang ipakalibrate ang 21 na timbangan na ginagamit sa kanilang nutrition program. Elcat Vauci, nagpulong ukol sa Women's Month. Ang mga membro ng Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children or Elcat Vauci ay nagpulong hinggil sa iba't ibang mungkahing aktibidad para sa nalalapit na pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan na nakatakda sa buwan ng Marso. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni SB Committee Chairman on Women, Children and Family na si Councilor Benji De Vera kasama ng MSWDO noong January 19 sa Mayor's Conference Room. DA Cash Card ipinamahagi sa local rice farmers. Noong January 22, iginawad ng Department of Agriculture ang isang financial grant para sa local rice farmers sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund ng ahensya. Ang grant ay nagkakahalaga ng 33,925,000. Ipinamahagi ang nasabing assistance sa pamamagitan ng isang cash card kada rice farmer na nakarehistro sa RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture. Bayambangeños nabigyan ng sewing machine ng DOLE. Dumating noong January 23 ang DOLE Region 1 sa Bayambang para sa awarding ng 15 sewing machines sa tulong ng Peso Bayambang. Ang naturang mga sewing machine ay pinamigay sa mga napili ng DOLE na benepisyaryo na taga Barangay Hermosa, Tanulong at San Libo. Sila ay mga nagsipagtapos noong nakaraang taon sa Basic Sewing Skills Training ng Provincial Government. Pagdinig sa 3 panukalang batas, isinagawa. Isang public hearing ang idinaos ng Sangguniang Bayan ukol sa 3 ordinansa noong Enero 24. Una ay tungkol sa pagbenta ng pharmaceutical products sa lahat ng retail outlets. Ikalawa naman ay ukol sa pagpapalawig ng Bali-Balin Bayambang program at ang pag-adapt ng Tapat Ko, Linis Ko program. Ang pangatlo ay ukol sa paggamit at pagbenta ng mga paputok at pyrotechnics.
Loss Challenge for LGU employees muling isasagawa. Isang pulong ang ipinatawag ni Municipal Administrator Attorney Rodelyn Ragini Sagarino Vidad para sa mga membro ng Technical Working Group para sa LGU Employees Weight Loss Challenge noong January 22 sa SB Session Hall. Dito ay plinano ang pagbabalik ng nasabing kompetisyon na naglalayong isulong sa lahat ng kawani ang proper nutrition at healthy lifestyle. Dialogo ukol sa juvenile justice isinagawa. Isang dialogo, training at planning workshop ukol sa juvenile justice ang isinagawa ng MSWDO kumakailan sa tulong ng Regional Juvenile Justice and Welfare Council. Karamihan sa mga barangay ay dumalo at nakilahok sa 3 araw na pagsasanay at workshop upang balangkasin ang kanilang Comprehensive Barangay Juvenile Intervention Program. Mga opisyal, nag-training sa Ardana. Isang panibagong training ang inorganisa ng MDRRMO para sa mga piling tanggapan ng gobyerno at ito ay tungkol sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o Ardana noong January 22 hanggang 26 sa Baguio City. Dito ay binigyang linaw ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga itatalaga sa anumang lugar sa Bayambang na may kalamidad at gumawa ng agarang assessment ng sitwasyon sa disaster area. Ito ay upang maging epektibo ang anumang gagawing disaster response at management. Sidra ng LGU, ina-update. Ang Municipal Planning and Development Office ay nagsagawa ng 3 araw na validation, finalization at pagripasot sa draft plan ukol sa Climate Disaster Risk Assessment o SIDRA upang ma-update ang Comprehensive Development Plan Climate and Disaster Risk Assessment ng LGU para sa taong 2024 to 2029. Ito ay isinagawa sa tulong ng Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD. Mga water refilling stations in-appraise ng Assessor's Office. Ang Assessor's Office ay nagkandak kamakailan ng appraisal at assessment ng 8 water refilling stations. Ang mga ito ay matatagpuan sa Barangay Buyaen, Amangkusiling Sur, Pugo, Sangkagulis, Idong, Manambong Sur at San Gabriel II. Federation of Bayambang Overseas Workers, pinulong. Isinagawa ang unang monthly meeting ng taon ng Federation of Bayambang Overseas Worker Incorporated sa Sangguniang Bayan Session Hall noong Enero 24. Dito ay tinalakay ng mga opisyal ang mga programa, proyekto at aktibidad ng asosasyon. Kabilang ang Livelihood Training Program at Generation of Migration Data. Naroon si Councilor Benji De Vera upang makinig at magpahayag ng suporta sa mga nasabing programa. Sampung water pumps, pinamahagi ng NIA. 10 water pumps na nagkakahalaga ng 27,000 bawat isa ang ipinamahagi ng National Irrigation Authority o NIA noong January 25 sa mga Farmers Association ng 10 barangay. Ito ay sa pakikipag-ugnayan ng NIA sa Agriculture Office at BPRAT at sa tulong ni Congresswoman Rachel Arenas. Ang naturang mga makinarya ay gagamitin bilang preparasyon ng mga apektadong magsasaka sa parating na El Nino. ESWMO, humakot ng award sa Solid Waste Summit 2024. Ang ESWMO ng Bayambang ay tumanggap ng 3 parangal na ginanap sa Solid Waste Summit 2024. Noong January 24 sa DENR-EMB Regional Office 1 sa San Fernando, La Union. Ang mga ito ay ang Plaque of Recognition for Outstanding Practices in Composting and Other RA 9003 programs, Solid Waste Enforcement Excellence Award, at Green Governance Excellence Award. 3 barangay naman ang nakatanggap din ng Green Governance Excellence Award, barangay level.
Ang mga ito ay ang Barangay San Cagules, Barangay Inirangan at Barangay Tokok East. It's trivia time! Alam niyo ba na ang Municipal Treasury Office ay isang unit ng lokal na pamahalaan na siyang nangangasiwa sa ating yaman, pondo at gastusin ng ating munisipalidad? Ilan sa mga responsibilidad nito ay ang pangungulekta ng buwis, pagpoproseso ng mga transaksyon sa pera, pati na rin ang pagmamanage ng ating lokal na pondo. Alam niyo ba na ang Treasury Office ay mayroong naitilang 1,645 registered businesses sa Bayambang? Ang mga ito ay kinabibilangan ng 13 na mga bangko, 6 supermarkets, 18 pawn shops, 133 sari-sari stores, 54 water filling stations, at 158 lessors. Ang ibinabayad na registration fee at buwis ng mga business establishment na ito ay kabilang sa mga pinagkukunan ng ating pamahalaang lokal upang tustusan ang lahat ng serbisyo at proyekto para sa ikauunlad ng ating bayan. Alam niyo rin ba na ang Treasury Office ay may iba't ibang uri ng serbisyo? Ano-ano pa ang mga serbisyong ibinibigay ng Treasury Office? Dito sa Municipal Treasury Office, kinukuha ang ating Community Tax Certificate o Cedula at iba't ibang resibo ng mga regulatory fees. Dito rin binabayaran ang ating amilyar o real property tax ng bahay at lupa kung saan makaka-avail sila ng 10% discount hanggang March 31 para sa prompt payment. Dito rin isinasagawa ang cattle branding, registration at transfer of ownership ng ating mga alagang baka. At higit sa lahat, dito matatagpuan ang tinatawag na e-boss o ang Electronic Business One-Stop Shop na kung saan mas pinapadali nito ang pagproseso ng ating mga business permits. At iyan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak Total Quality Service. Muli, ako po si Jonathan Harun Papio. At ako naman po si Myra Flor Acosta Ferrer mula sa Municipal Treasury Office. At ito ang Bayambang Gen News!